Matinding kabunyagan ang yumanig sa bansa ngayong araw matapos lumabas ang ulat na kinasasangkutan umano si Pangulong Kuting Jr. sa isang kontrobersyang korupsyon na nakakahalaga ng tinatayang 3.5 bilyon. Ayon sa mga dokumentong inilabas sa publiko, lumitaw umano ang mga ebidensyang may maling paggamit at paglipat ng pondo patungo sa mga pribadong account na konektado sa mga personalidad na malapit sa Pangulo. Dahil dito, naglabas na umano ng warrant of arrest ang Korte Suprema laban sa Pangulo, isang hakbang na ngayon lang muling nakita sa kasaysayan ng bansa. Ayon sa mga ulat, binigyan daan ng masusing imbestigasyon at pagsusuri ng ebidensya ang desisyong ito at inaasa na magkakaroon ng agarang aksyon mula sa mga kinauukulan upang ipatupad ang kautusan ng Korte. Maring namang itinanggi ng kampo ng Pangulo ang mga akusasyon at tinawag itong isang malisyosong political maneuvering. Sa gitna ng tensyong politikal, nananawagan ng taong bayan para sa ganap na transparency at patas na proseso ng batas. Maging ang ilang senador at mambabatas ay humihiling ng isang bukas at independeng pagdinig sa mga aligasyon. Patuloy naming babantayan ang mga susunod na hakbang at ihatid sa inyong pinakabagong impormasyon hinggil sa krisis na ito sa pamahalaan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Wow! Ay! Tingko, bihirang-bihira kami magkita ni speaker. Actually, nakita kami ni speaker dito lang po sa plenary. Never po kami nagkakausap ng personal. Samantala, giit naman ni Bataan 1st District Representative Geraldine Roman, hindi ang House of Representatives ang nagdidikta sa Senado kaugnay ng impeachment case laban kay VP Sara. I think kung meron mang nagdidikta sa Senado, ito ang ating saligang batas. Kung kami mga mababatas ay hindi kami tatalima sa saligang batas, ewan ko na lang kung ano nangyayari sa ating bansa. Eh bakit ganun? Hinahayaan nyo mangurap yung mga nandyan? Ay naku, tigil-tigil nyo sa mga paikot nyo. Wala namang reaksyon ng tanggapan ni Speaker Romualdez sa pahayag ni Senate President Escudero. Subalit na una na nitong sinabi na ipinauubaya na sa Senado kung anong kahihinatnan ng reklamong impeachment na inihain ng Kamara. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Lupit, di ba? Talagang yung mga attack dog nagkakandara pa. Ganun naman pala Sino? Sasabihin na naman yung taong bayan na naman to. Katulad nito, yung kanina, asan yun? Ito. Yan, katulad niyang congressman sabi niya, hindi po talagang marami pong katulad na lang po niyan sa nasasakupan ko. Marami pong gusto na i-impeach si Sara. Kasi nanalo po ako Ibig sabihin daw, yung pagkapanalo niya, ibig sabihin daw noon, payag daw ang tiga sa kanila, ang kanilang distrito na i-impeach si Sara. Ang galing, di ba? Kupal. Kupal ka tuloy. Sorry. Ay, eto na. Eto na yung video na ipinagtanggol muli ni Amy Marcos ang kanyang kapatid. Papatungkol sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. So panoorin. Asher, bakit sa tingin ni Senator Amy Marcos na interesado rin ang administrasyon na i-dismiss ang kaso? Bernard, baka mapahiya lang sa numero. Ito ang inihayag ni Senador Amy Marcos kung bakit sa tingin niya ay mismong administrasyon ay may mga grupong nagsasabi na wag nang ituloy ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ano? Joint effort ang pagbubuo ng resolusyon para sa pag-dismiss ng impeachment case ayon kay Senador Amy Marcos. Paliwanag ng senadora, kanya-kanya silang ambag sa draft ng aprobisyon habang may pagkakataon din na napag-uusapan ito sa floor ng ilang mga senador kasabay ng sesyon ng plenaryo. Aniya, lahat ay naghahanap ng solusyon sa mga issue kaugnay ng impeachment. Kabilang na dito ang usapin kung patatawarin ang impeachment sa 20th Congress. Gayon din kung magtitipon ng ang impeachment court o kung i-dismiss ang kaso. Inaalam din nila ng ilang senador kung ano ang ibig sabihin ng forthwith
kung nag-delay nga ba ang Kongreso at kung may violation na ito ng 1-year ban sa pagsasampa ng impeachment case. Ayon kay Senador Amy, bagaman walang draft ng naturang resolusyon na nakita siya mula sa admin side, suspecha niya na maging ang mga hindi maka-Duterte ay interesado rin dito. Mismo yung admin, sa palagay ko, interesado na mawalang visa na yan kasi kinakabahan din na matalo. Ang lupit nyo talaga. So pinapaano niya rito, pinapalabas niya na hindi daw talaga interesado ang admin sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Bakit nga hindi pinahinto nga ng kapatid mo nga sa Congress yan? Baka nakakalimutan mo, presidente nga ang kapatid mo. Isang utos niya lang na wag yan ituloy, kanselado yan. Depende na lang kung si Marcos Jr. takot sa pinsan niya. Yun. Hindi natin. Di ba mas mahirap, mas nakakahiya kapag nagkaroon ng paglilitis at matalo? Kaya siguro may iba, iniiwasan na rin. Para naman sa presidential sister, nais niyang questionin ang proseso ng pagsasampa ng impeachment ng Kamara sa Senado. Ito ay dahil hindi agad na ipinadala ang kaso sa Senado at nakaapat na impeachment complaint pa bago ito iproseso ng mababang kapulungan ng Kongreso. Para sa akin, personal lang, walang resolution to, dapat i-dismiss na ito kaagad. Dahil unang-una, hindi na talaga kaya matapos bago yung 19th Congress, may sariling rules ang Senado. Pero, ang totoo, I have very serious concerns about the validity of the impeachment complaint arriving here in the Senate. Maliwanag naman na ito ay napila pa noong December 2024. Bernard, dahil sa dami ng argumento sa impeachment, sinabi ni Senador Amy Marcos na inaanyayahan niya ang mga senador na magkaroon sila ng caucus o pagpupulong upang mapag-usapan ang magkakaibang opinyon. Inaasahan ng senadora na isasagawa nila ang caucus bago ang June 11 kung kailan nakatakda yung pagbabasa ng Articles of Impeachment na siyang hudyat ng pagsisimula ng paglilitis. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa'yo, Bernard. Asher, ano na ba ang latest dyan sa di umano ay resolution para i-dismiss nga itong impeachment kay Vice President Sara Duterte? Di ba inamin na ng isang senador sa kanyang opisina ng galing, meron na bang na-file ngayon at kung ito ba ay maipa-file, ano ba ang proseso na pagdadaanan nito? Ano yung proseso? Explain it! Yes, Bernard, ito ngang kumakalat o kumalat na draft ng resolution para nga sa pagdi-dismiss ng impeachment case kay Vice President Sara Duterte. Ito nga ay inamin ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Senadora Leonard. Hoy, ginawa mo bayot si Senator Bato Siya yung isa sa mga gumagawa ng draft nito dahil mayroon pa ring ilang mga draft nila na kumakalat din na hindi naman nila masabi kung sino-sino yung mga gumagawa noon. Ngunit ang sabi niya Senadora de la Rosa, kung hindi ngayong linggo ay sa susunod na linggo nga nila ito ifa-file para ito mapag-usapan bago yung huling sesyon o bago ang huling sesyon ng 19th Congress, which is yun nga yung June 11. Sa ngayon, wala pa rin kinukumpirma ang panig ni Senador de la Rosa kaugnay nito. Ngunit sinabi na rin ni Senate President Francis Chis Escudero na kapag ito ay inihain
sa plenaryo ay kanila itong aaksyonan, pagdedebatihan at pagbobotohan. Ngunit hindi pa nga rin malinaw, Bernard, kung ano yung magiging susunod na mangyayari dito. Naninilinaw nga natin sa ilang mga mambabatas dahil may iba-iba silang mga opinyon kaugnay dito sa kung ano ang mangyayari, kung sila ba ay papayagan ba na sila ay magbotohan, kung alam nyo, ito sa mangyayaring botohan dito sa impeachment, maraming magugulantang talaga dito. Dito natin malalaman at makikilala lalo kasi may mga ano talaga dito non-expected. Wow, English yun May mga non-expected na mga senador na buboto sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. No, talagang merong ganyan. At meron din naman na mga senador na akala natin pabor sa impeachment kay Vice President Sara Duterte, pero darating yung time na hindi din pala. So sa madaling salita, may mga mabubunyag na mga baho din dito sa impeachment na to. Kaya ako, hindi ako pabor Hindi ako pabor sa impeachment kay Vice President Sara Duterte, pero gusto ko din na magkaroon ng trial na yan para dyan din natin lubos na makilala at lubos nating masala kung sino talaga yung mga karapat-dapat ng mga senador, lalong-lalo na yung mga bagong senador na inihalal natin. No, diyan natin talaga makikita yun. No? So syempre, alam niyo yung Senate nga, sabi ko sa ilang beses ko sa inyo na ulit na talagang pinapangalagaan din nila yung political tawag dito, journey nila dyan sa Senado. Hindi yan katulad ng Congress na pera-pera lang. Sa kaugnay nga sa pagkukonvene nila bilang impeachment court, na sinasabi naman ng ilan na ito ay otomatiko dahil ito ay tinatawag ng konstitusyon, alinsunod nga yan doon sa batas na sila ay dapat mag-convene bilang impeachment court. Ngunit may sinasabi ang iba namang senador na ito ay kukwestiyonin pa dahil mayroon silang kagaya nga ng sinasabi ni Senador Amy Marcos na yung validity pa lang nitong articles of... Biruin mo, ito lang nakakainis dito, no? Ano nito? Matagal na usapin nito. Talagang yung mga trial pa lang nito, talagang ano. So, ganun lang nasasayang ang oras ng mga senador na dapat may iba pa silang asikasuhin bukod dito sa impeachment na to. So sa madaling salita ay dapat halimbawa na lang about sa ano bang maganda about sa pagsasabatas ng mga katulad na lang yan yung kay Marcoleta, halimbawa lamang yung pagbaba ng bill or bayarin sa kuryente. So dapat, 'di ba? Yun muna ang pagdiskusyonan nila diyan kaysa dito sa mga ganitong larangan na wala na mga kwenta-kwenta. Hindi ko sinasabing walang kwenta si Vice President Sara Duterte, pero ang pinupunto ko dito, walang kwenta itong impeachment na 'to. Wala talaga, promise. Talagang alam mo, magsasayang lang sa oras etong mga senador at bandang huli mga Duterte, si Vice President Sara Duterte pa rin ang mananalo. Yun yung pinaka yun yung pinaka malupit diyan. No? Samantalang ito, sino to? Chis Escudero, yan. Oo, balikan natin tong issue na to ng COMELEC. Binigyan ng 10 araw ng Korte Suprema ang Commission on Election or COMELEC upang magkomento kaugnay sa petisyong inihain ng NTF-ELCAC laban sa resolusyon ng poll body na nagsasabing isang election offense ang labeling o pag-uugnay sa kandidato sa kriminal o teroristang grupo habang nangangampanya. Si Margot Gonzales magbabalita. Sa gitna ng mainit na kampanya para sa 2025 national and local elections, naglatag ng malinaw na babala ang COMELEC. Bawal ang diskriminasyon at ang tahasang pag-uugnay sa isang kandidato sa terorismo o kriminalidad. Isa sa mahigpit na ipinagbawal ng poll body ay ang tinatawag na labeling o ang pagtawag sa isang tao na kriminal o miyembro ng isang teroristang grupo habang nangangampanya. Ang Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines nakasaad yan sa Section 3 ng COMELEC Resolution Number 11116. Sa ilalim ng resolusyong ito, itinuturing ang labeling bilang isang election offense na may kaakibat na parusang pagkakabilanggo mula 1 taon hanggang 6 na taon. Isang taon lang ang mga yan? Tinatulan ng NTF-ELCAC o National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang nasabing resolusyon. Hiniling nila sa Korte Suprema na ideklarang walang bisang polisiya.
Naghain ng task force ng petition for certiorari upang questionin ang legalidad ng nasabing resolusyon. Ayon sa kanila, malubhang pang-aabuso umano ng kapangyarihan ang ginawa ng COMELEC dahil wala sa batas na tahasang nagsasaad na krimen ang labeling. Humiling ito sa kataas-asang hukuman na mapatawan ng temporary restraining order ang resolusyon. Napag-alaman naman na bago inilabas ang resolusyon ay meron ng inihain na disqualification case ang NTF-ELCAC. Hindi, alam nyo dito sa pagiging chairman sa COMELEC, yung mga nandyan, yung mga nagmamanipula dyan sa COMELEC, dapat talaga, hindi presidente ang nagtatalaga niyan, dapat taong bayan. Dapat magkaroon din ng butuhan kasi biruin nyo kagaya na sinabi ko, bumoto ka, binoto mo yung tao na yun, pero pagdating sa COMELEC, pag ayaw nila at pinag-initan nila yung kandidatong yun, wala masasayang yung boto mo. So dapat talaga ang mga umuupo dyan sa COMELEC is pinagbobotohan or binuboto or gusto ng taong bayan. Siyempre may kanya-kanya silang plataforma, parang presidente lang din, parang mga senador din, no? Na dapat ganun ang mangyari dyan eh. Para sa akin para sa akin yan ang gusto kong mangyari, na binoboto mismo ng taong bayan yung mga uupo dyan sa COMELEC. Kasi isipin nyo, kagaya na lang yan, Chairman George Garcia, dating attorney ni Marcos Jr. So ano pa ba aasahan mo dun? Diba? Kaya maganda magkaroon ng botohan. Laban sa Gabriela Party List dahil sa ebidensya na ang party list ay tumatanggap ng financial assistance mula sa Gabriela na kilalang organisasyon ng CPP, NPA, NDF na isang teroristang grupo. Naghain ng task force ng DICO case laban sa Kabataan Party List dahil sa paniniwala na ito ang responsable sa mga illegal recruitment na nangyayari sa mga estudyante. Samantala, inatasan na ngayon ng Korte Suprema ang COMELEC na magsumite ng komento sa petisyong inahain ng NTF-ELCAC. Meron lamang 10 araw ang poll body para makapagpaliwanag sa kataas-asang hukuman. Gayunman ayon sa COMELEC, hihiling daw sila ng extension matapos matuklasan na hindi ang Solicitor General ang kakatawan sa kanila sa nasabing kaso. Sa halip, ang SOLGEN ay magsisilbing abogado ng NTF-ELCAC. Inaasahan sana namin na ang Solicitor General ang magde-defend sa komisyon. Pero since dito dalawang ahensya ng pamahalaan ang involved at ang nakita naming abogado ay ang solicitor. Si Kuya, ang sama ng tingin kay Garcia. Sabi yan, sinungaling na naman tong hayop na to. Ayan na, si Kuya may hawak na cellphone. Sama ng tingin kay Garcia eh. Nahuumay na ba? Sir General, so siyempre walang choice ang COMELEC kung hindi po i-defend ang sarili nila laban do sa petition na final po sa amin, and therefore yung pong panahon na naibigay sa amin ay maaaring hindi po sapat. Unfortunately, in this case, ang abogado ng NTF-ELCAC ay ang Solicitor General. So the COMELEC will be left to defend itself by our law department. Tumanggi naman ang COMELEC chief na magbigay ng pahayag hinggil sa mga disqualification petitions laban sa Kabataan at Gabriela. Ayon sa kanya, mas nararapat ang sa Korte Suprema nila ilahad ang kanilang panig. Ito na yung tamang pagkakataon nga siguro. Nagpapasalamat na rin kami sa kanila na tinaas nila kami sa Korte Suprema sa bagay na yan kasi nga may mga bagay na kinakailangang masettle. Kasi kung may mga pending cases sa amin tungkol sa issue ng tagging, later on tataas din kami sa Korte Suprema dahil baka mali nga yung definition namin ng tagging. Baka, ibig sabihin may pagdadalawang isip din talaga kayo. Kaya naman baka tingnan mo, pati ikaw, hindi mo sure. Mas malawak silang pagkakaalam sa tagging o baka naman naging napaka-overbreath ng aming definition sa tagging o kaya naman baka naman talagang wala kaming palang kapangyarihan na mag-punish sa... Ba't puro ka baka ngayon? Baka naman, ganyan, baka naman. Hanap ng teteng. Isang organisasyon, tao, grupo, pagka sila ay nag-violate ng anti-tagging. Matatanda ang una ng komisyon ng Duterte Youth Party List ang umano'y kakulangan ng COMELEC sa pag-aksyon sa disqualification case ng Kabataan kahit pamamigatin umano ang aligasyon laban sa kanila. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal. Yan, alam nyo ba yung yung Kabataan Party List, diba? May mga lumabas na mga nagsalita na ng mga dating membro ng NPA na yung Kabataan Party List, Gabriela, Teacher Party List, ayan po yung mga recruiter ng mga kabataan sa iba't ibang eskwelahan para i-recruit sa pagiging makakaliwa. So sa kanila galing yan, hindi sa akin. Samantalang, eto na nga,
Eto na nga. Oy, nga pala, Comelec ha. Bago alam mo, tapos na ako sa inyo. Oy, hanggang ngayon, wala pa rin yung manual counting. Nagbibingi-bingihan kayo? Bakit ganon? Ba't nagbibingi-bingihan kayo sa manual counting? Anong meron nung nakaraan na tsaka pinangako nyo yan na magkakaroon ng manual counting, bakit ngayon ayaw nyo? Alalahanin nyo 8 million ang overvoting. So kaninong boto yung 18 million na overvoting? Diba dati na-action na ng Comelec yan, hindi yung nagaganyan, bingi-bingihan kayo. Aba nako napaka-pangit ata niyang ginagawa nyo. Nung unang ingi-ingay nyo, ngayon tahimik kayo. Eto na. Ay, hindi yan. Ito. Ito ba? Hindi. Ito na, yung tito ni Marcos Jr. na nagnakaw ng 3.5 billion pesos. Panoorin. Iniutos ng Sandigan Bayan ang pagsasauli na hindi bababa sa 3.5 billion pesos na halaga ng sequestered assets ni Benjamin Romualdez, ang yumaong kapatid ni dating First Lady Imelda Marcos. Grabe, no? 3.5 billion pesos ipinapasauli. Kung sila, atat sila na malaman at makuha yung 125 million na confidential fund ni Vice President Sara Duterte, bakit ito napakalaking halaga hindi nila atupagin? O baka sabihin nyo, hindi kasi patay na yan. Hindi kasi wala na yan siya. Hindi pa pwedeng ganun. Aba, kung ganyan na kahit patay na yung tao, dapat managot yan yung mga kamag-anak. Hindi biro to. 3.5 billion pesos. Kung pinamahagi nyo na pang negosyo ng mga kababayan natin, yan napakalaki, napakadami na matutulungan dyan. Diba? So tuloy natin. Ano bang latest dyan? Ang ari-ari ang tinutukoy, ang mahigit 6 na milyong shares ng Philippine Commercial International Bank o PCI Bank. Sinikwester ito halos 40 taon na ang nakakaraan sa alikasyong binili ni Romualdez ang shares of stocks sa tulong umano ni Mrs. Marcos at dating Pangulong Ferdinand Marcos. Yan ang mahirap dyan. Grabe talaga. Senior. Noong 2003, ipinawalang bisa ng Sandigan Bayan ang sequestration order pero nanatili sa kustodiya nito ang shares of stock. Sa isang ruling ng Korte Suprema noong 2022, sinabing nagkaroon ng grave abuse of discretion sa ginawang ito ng Sandigan Bayan at iniutos ang pagsasauli ng assets ni Romualdez. Dahil final and executory ang ruling ng Korte Suprema, inatasan ngayon ng Sandigan Bayan ang kanilang Executive Clerk of Court, ang Presidential Commission on Good Government at iba pang sangkot sa ahensya na isaoli na kina Romualdez ang assets at kita mula rito. Ano ba? Sasaoli na sa kanila? Grabe, no? Grabe yung pera to, mga banateros. 3.5 billion. So noon pa naman pala talagang may tatak ng pagiging korupsyon ng ng mga Romualdez. Talagang talagang markado na talaga sa inyo pala, ha? Aba, lupit nyo mga banateros, mga kabiyaya. Anong maikukomento nyo dyan at sa mga iba pang napanood nyong video, mga nareaksyonan natin, comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. At syempre, don't forget to like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. Yung pag-like, pag-share nyo po sa aming mga video ay napakalaking tulong po niyan at syempre para mapanood pa ng iba pa nating mga kababayan. At yun, mega love shoutout sa ating mga mahal na senior citizen at OFW sa mga panig ng mundo na patuloy na sumusuporta kay J. Guevara TV at sa lahat ng Banateros Brothers and SMNI News Channel. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Boses ng ordinaryong Pilipino, banateros ay walang makakaawan. Yan
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!